Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to H. Pag-usapan natin itong nasa ating screen. Meron po kasi nga ipinost si Tito Sen dyan po sa X, dating Twitter mga kababayan. At tila ba ito ay patama sa isang direktor. At ito po ay naging agaw pansin sa social media. Ano ba ang post ni Tito Sen? Ito, tingnan muna natin sa Twitter yung post ni Tito Sen. Ayan po mga kababayan sa ating screen yung naka-highlight. Sabi niya, when you rely on an old showbiz gimmick to make money and got your facts all wrong, you will falter for sure. Tagalogin natin. Kapag ikaw ay nag-rely o sumandal, o ang ginamit mo ay old showbiz gimmick, lumang style. Sino kaya yung gumagamit ng lumang style? Old showbiz gimmick para kumita, para magkapera, at yung iyong ginagamit na facts, kumbaga yung script mo ay mali, you will falter for sure. Kaya tinignan ko yung ibig sabihin ng falter kasi alam niyo, hindi naman tayo magaling sa English, magaling tayo sa math. Ay paglalaban ko na magaling ako sa math, pero pagdating sa English, medyo hindi naman tayo bobo sa English, medyo pag nagdating sa mga salita, mas naghahanap tayo ng mas maiintindihan ng taong bayan. Falter. Marami pong meaning ang falter, pero ito yung pinaka nagustuhan ko. Yung stumble. You will stumble. Ibig sabihin, ikaw ay madadapa, ikaw ay matatalisod. Kapag gumamit ka ng ano sabi ni Tito Sen dito? Kapag ikaw ay gumamit ng lumang style, lumang gimmick style, para kumita ng pera, at yung iyong mga script ay mali, sigurado ikaw ay matatalisod. Ikaw ay madadapa. Kapag nadapa ka, ikaw ay gagalusan, masusugatan. Kapag lumala ang galos mo, ang sugat mo, ikaw ay mauospital. At kapag nasa ospital ka, pwede kang lumala, pwede mong ikamatay. So yan mga ibig sabihin, kapag gumamit ka ng lumang showbiz gimmick at yung script mo ay palpak, hindi totoo, ginagawa mo ito para kumita ka ng pera, sigurado ikaw ay mamamatay. Doon papunta yun ikaw ay matatalisod, you will stumble, you will falter. For sure, sabi ni Tito Sen. Ngayon, eto na. Sino ba ang pinatatamaan ni Tito Sen? Sino pa ba? Sino ba patatamaan nito? Siyempre, yung director na ang style nga ay lumang style. Marami nga nakapansin Kahit yung ibang mga direktor, sabi, mga ibang abogado, sabi, malayan si Daryl Yap, nagpapapansin lang yan para kumita yung pelikula niya. So, lumang style. Parang style ni sino ba yung manager ng Soft Drinks Beauty? Ray De La Cruz. Parang style ni Dr. Ray De La Cruz. Na ang ginawa ay nag-imbento ng kwento para sumikat yung kanyang mga alaga. Sabi nga ni di ba? Coco Nicolas mismo sa interview sabi sa interview alam mo naman si manager, si Ray De La Cruz. Gagawin niya lahat para sumikat lang ang kanyang mga alaga. Yung soft drink beauties. Kasama diyan si Pepsi Paloma, Sarsi Emanuel, Coco Nicolas. Yan, yung mga yan. Gagawin niya lahat bilang manager para sumikat. Etong kanyang mga alaga, para syempre magkapera. Hanggang dumating doon sa pagkakataon na nag-imbento ng kwento, ito nga yung yung sinasabing pinagsamantalahan si Pepsi Paloma, netong nila Vic Soto at kung sino-sino pa. So yan mga kababayan, sabi ni Tito Sen, kapag ganyan ka, alam mo, matatalisod ka, babagsak ka, tutumba ka. Lalong-lalo na kung yung script mo, imbento. Ayan pa yung sinasabi ni Tito Sen. At ito pa nga mga kababayan, meron pa nga mali sila nga ikinakalat Yung abogado ni Daryl Yap, nagkamali pa. Kasi may kumalat po na ito raw si Vic Soto ay nakatanggap ng script ng pelikula ni Daryl Yap. Kaya dami mga netizen na naniwala agad Alam niyo mga kababayan, kayo okay basta-basta maniniwala sa kwento-kwento Kasi sabi nila nakatanggap daw si Vic Soto ng script. Script ng pelikula ni Daryl Yap. Bakit nag-react si Vic Soto? Nakatanggap naman pala siya ng script. Ayun pala, mali. Etong abogado
abogado ni Daryl Yap, nagkamali. Akala niya Vic Soto, yung pala Vic Del Rosario. O bakit pa dadala ng script si Vic Del Rosario? Kasi nga, ibinibenta ni Daryl Yap yung kanyang pelikula dito sa kay Vic Del Rosario. Ano nangyari? O tinanggihan mga kababayan ni Vic Del Rosario itong si Daryl Yap. Tinawagan pa nga ni Daryl Yap si Nanay Christy Fermin. Ay, bakit po kaya tinanggihan ni Vic Del Rosario itong aking pelikula? Bakit ka hindi tatanggihan? Paninira yung pelikula mo Sino bang papatol dyan? Paninira yung pelikula mo. Sisirain mo ang pangalan ng ibang tao. Para kumita ka lang? Sisirain mo pangalan ng ibang tao? Bubuhayin mo yung issue na yan na matagal na. 40 years mahigit na. 4 decades na, bubuhayin mo uli. Para ano? Para sirain yung pangalan ng mga Soto? Dahil bakit? May nag-utos ba sa'yo? Dahil mag-i-eleksyon na? Sirain mo yung mga Soto? Kasi nasa ilalim ako, gusto kong tumaas. Ayan po yung iniisip ng karamihan sa ating mga kababayan. Kaya ito ginagawa ni Daryl Yap. Biro. Sabi kasi daw ni Fortune, si Fortune sablay din Akala ko ba magaling na abogado to, sablay agad. Kasi sabi daw ni Atty. Raymond Fortune, kumonsulta raw sila kay Vic Soto bago nila sinimulan ng pelikula. Hindi po. Fake news yan. Walang natanggap si Vic Soto. Ang nakatanggap ng script ay si Vic Del Rosario. Umpisa pa lang, palpak na. O kaya sabi ni Tito Sen, nako, kung sino ka man, kapag gumamit ka ng lumang style, lumang style po kasi mga kababayan, ginagamit niya yung style ng kanyang nung ka-manager ni Pepsi Paloma. Para sumikat lang, mag-invento ng kwento. Ayan ang nangyari. Sablay. At ito mga kababayan, gusto ko lang din i-share sa inyo to para maliwanag. Ito mga kababayan, ano ba talaga ang totoo sa Spolarium? Spoliarium. Spoliarium. Hindi po Espolarium Spoliarium. Okay. Sabi nila, yung kanta na raw niyan ay patungkol dito sa kay Enteng at kay Joey. So ito raw ay may kinalaman dun sa rape ni Pepsi Paloma. Itanungin nga natin mismo si Ellie Buendia na gumawa ng kanta kung sila ba ang tinutukoy dyan sa kanta. Kasi dami marites Puro lang dak-dak. Pero itong makakapagsabi kung sino ba talaga yung Enteng at Joey na yan dyan sa kanta. Panoorin po natin para maano yung mga utak ninyo. Magising kayo sa katotohanan. Pakinggan natin mismo ang interview dito kay Ellie Buendia. Spolarium. Controversial. What about Spolarium? So Controversial. Well, Spolarium is one of those cases where really the myth has sort of taken over the facts. Okay. And I kind of like it. Kind of like the myth. Because actual meaning of the song is also, again, is just, just really mundane. It's just about, alam niyo yung Goldschlager? Goldschlager. Drink. The drink. Yeah. So we were drinking that and gintong alak. That's what it meant. It's all about getting pissed drunk. Yeah, but it's one of those songs that I'm really proud of, and I'm proud of it if I sing it live. Yeah, all the time. That's nice to know. I can ask one question, one burning question, because I heard that Enteng and Joey are actually like other people. They are other people. Yeah. They were our roadies. Yeah, so that's what I heard. Okay, so now you confirm that they were your roadies. Kaya nga yung first time ko nabasa yun, that urban legend. Ko, wow! Okay ito Oh, they're really
really is sometimes yung mga coincidences like that. You have no power over that. Okay, so yan mga kababayan Spolarium. Okay. So narinig ninyo mismo kay Ellie Buendia. Ginagawa nila yung kanta habang nagiinuman sila. At yung pangalang Enteng at Joey ay mga roomies niya, mga kasama niya sa kwarto. So yun daw ay coincident mga kababayan dun sa urban legend. Coincident. Oh, siya mismo nagsabi, mas marunong pa kayo dun sa mas marunong pa kayo kay Ellie Buendia na nag-compose ng kanta. Mas marunong pa kayo, mas magaling pa kayo, mas kayo pa ang gumagawa ng kwento tungkol doon. Mismo siya nagsabi, coincidence. Pangalan niya ng mga kasamahan ko Oh, at ang sabi, nagulat siya dun sa sa nangyari na ito palang Enteng at Joey ay magiging controversial kasi yung pangalan na yan daw, di umano ay kasama dun sa urban legend. Sabi niya, hindi. Makakasama ko sa kwarto yan Linaw-linaw mga kababayan. Kaya lagi sinasabi ni Tito Sen, set your facts straight. Ayusin niyo yung inyong mga script. Hindi yung gagawa kayo ng script na hindi totoo, pagkatapos nun, gagawa kayo ng lumang style na gimmick para kumita. Hindi ganyan ng tamang paraan para ikaw ay magtagal sa showbiz. Sigurado yan, matatalisod ka agad, babagsak ka agad, hindi ka aasenso. Kaya hanggang ngayon, wala ka pang award. So ayan, napakalinaw naman Kaya eto nga sinabi ni Tito Sen, kaya nga tumatagal sila. Pero inyo mga kababayan, ang daming binabato sa kanila mga issue, pero hanggang ngayon, nandiyan pa rin sila. Mag-50 years na ang TBJ. Kasi kung talagang totoo yan, di sana noon pa lang, bagsak na sila. Pero bakit sila maabot ng ganitong katagal na panahon at malapit nila maabot ang 50 years? Bakit? Kasi mahal sila ng tao. Mahal sila ng fans. Dahil totoo sila. Hindi katulad ng direktor na sinungaling, direktor na gagawin lahat para lang magpapansin at gagawin lahat para lang magkapera. Kahit yung script niya ay peke, hindi totoo. Talagang ipaglalaban niya. Para dyan, para dito. Kapag ganyan, sabi ni Tito Sen, you will surely falter. Diba? Ikaw ay siguradong mag-stumble. Pag stumble mo, una ulo, dedo ka. So yun lang mga kababayan, update natin dito po sa issue ng pagsampa ng kaso ni Bossing Big Soto laban kay Daryl Yap. At tahimik na po, medyo tahimik kasi pinagbawalan po ng korte na maglabas sa mga salita. No, kasi nasa korte na, yan na lang nating korte ang humusga at nandiyan na po sila sa tamang forum. Tigilan niyo yan sa social media, Daryl Yap. Si Daryl Yap nang naman ng dakdak dyan So tama lang na tumigil na kayo dyan. May gag order na, wag nang pag-usapan. At hayaan na lang natin na ito'y gumulong ang proseso dyan po sa korte. Kaya ako nililiwanag ko lang naman na daming fake news galing dito sa sa kampo ni Daryl Yap. Kaya ayusin mo. Ayusin mo, Daryl Yap. Dahil pag bumalentong ka, una ulo, delikado ka. Okay, so yun lang mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Ito sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.